Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang pagpili ng Diyos. Ang turo ng Kristyanismo tungkol sa pagpili ng Diyos ay nakabatay sa iba't ibang kaugnay na paksang biblikal hinggil sa pagpili ng Diyos ukol sa kaligtasan. Sa pinakapayak na kahulugan, ang pagpili ay tumutukoy sa pagtatakda o pagpili. Ang salitang Ingles na election ay nagmula sa pandiwang Griego na ang ibig sabihin ay pumili. Ang aral na ito ay mahalaga upang maunawaan ang kabuuang kwento ng Biblia, ang plano ng Diyos na tabyusin at ibalik sa kanyang layunin ang isang bayang banal na nawala dahil sa kasalanan ni Adan, at ito ay sa pamamagitan ni Kristo. Gayunpaman, ang paksang ito ay naging sentro rin ng iba't ibang pagkakaiba sa pagpapakahulugan at pag-aaral ng teolohiya. Ang pagpili ukol sa kaligtasan ay para sa sambayanan at sa bawat individual. Ipinapakita ng Biblia na ang pagpili ng Diyos ay kapwa may kinalaman sa buong pangkat at sa bawat tao. Matapos ay lahad ang maganda at marangal na paglikha ng Diyos, isinasalaysay ng Biblia ang pagrerebelde ng tao at ang paglayo niya sa lumikha, Genesis Kapitulo 3. Sa Genesis Kapitulo 12, makikita ang paglalahad ng paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Pinili niya si Abram, na naging Abraham, at ipinangakong sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa sanlibutan, Genesis Kapitulo 12 versikulo 2 hanggang 3. Sa paggawa nito, tinanggap ng Diyos ang buong lahi ni Abraham, Genesis Kapitulo 13 versikulo 16, si Abraham ay naging ama ng mga Israelita, at kalaunan ay naging ama rin ng lahat ng nagtitiwala sa Diyos tulad niya. Maraming bahagi sa lumang tipan ang nagpapatunay na malayang pinili ng Diyos ang Israel upang maging kanyang bayan, tulad ng nakasulat, kayo lamang ang aking pinili sa lahat ng angkan sa lupa, Amos Kapitulo 3 versikulo 2. Isa pang halimbawa ay matatagpuan sa Deuteronomio, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa sa ibang bayan kaya inibig kayo at pinili ng Panginoon, kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa inyo, at upang tuparin ang sumpa niya sa inyong mga magulang, Deuteronomio Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 8. Gayunpaman, ang pagpili ng Diyos sa Israel bilang kanyang bayan ay hindi nangangahulugang ang bawat isa sa kanila ay mayroon ng personal na kaligtasan. Ito ay nangangailangan ng tunay na pagtalima at pagtatalaga ng puso sa Diyos, Isaias Kapitulo 29 versikulo 13. Bakit may ilang mula sa lahing Hudyo na hindi nakinabang sa kaligtasang ipinangako kay Abraham? Sa pahayag ni Pablo, sapagkat hindi nila ito hinangad sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi tila sa pamamagitan ng gawa. Sila ay natisod sa batong pangtaysod, Roma Kapitulo 9 versikulo 32. Ang turo ng bagong tipan tungkol sa pagpili ay kaugnay ng nasa lumang tipan, ngunit may mahalagang pagbabago, na inihayag na rin noon ng mga propeta. Ang kinikilalang pinili ng Diyos ay hindi nabatay sa lahi o bansang pinagmulan, kundi sa espiritual na kalagayan at pananampalataya. Ganito ang pagtukoy ni Pablo sa tunay na Hudyo. Ang tunay na Hudyo ay hindi ang yaong nasa panlabas lamang, at ang tunay na pagtutuli ay hindi ang yaong nasa laman lamang. Kundi ang tunay na Hudyo ay ang yaong nasa kalooban, at ang pagtutuli ay ang sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu at hindi sa nakasulat na utos, at ang papuri sa kanya ay hindi nagmumula sa tao kundi sa Diyos, Roma Kapitulo 2 versikulo 28 hanggang 29. Ang mga Hudyo at hindi Hudyo na sumasampalataya kay Jesus ang tunay na mga anak ni Abraham, Juan Kapitulo 8 versikulo 38 hanggang 40, 56 hanggang 59, Roma Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17. Halimbawa, binanggit ni Pedro ang pagpili sa iglesia sa paraang maihahalin tulad din sa pagpili noon sa Israel. Isinulat niya, ngunit kayo ay lahing pinili, kahariang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kagalingan ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Kayo'y dating hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon ay kayo'y bayan na niya. Kayo'y dating hindi kinahabagan, ngunit ngayon ay kinahabagan na. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 10, ihambing sa Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 1, 13 minuto pasado alas 5. Iba't ibang pagtingin sa pagpili ukol sa bawat individual. Sa paglipas ng panahon, halos lahat ng nagpapakahulugan sa Biblia ay sumasang-ayon na ang pagpili ng Diyos ay nagmumula lamang sa kanyang biyaya, na ang tao ay may kakayahang pumili at may pananagutan sa kanyang mga gawa, at ang pagiging bahagi ng bayang pinili ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya.
Gayunpaman, may dalawang pangunahing pananaw kung paano na isa sa katuparan ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa bawat tao, ang pagtingin na ang pagpili ay nauuwi sa pananampalataya, o ang pagtingin na ang pagpili ay batay sa inaasahang pananampalataya. Ang tanong ay, ang tao ba ay sumasampalataya dahil siya ay pinili, o siya ay pinili dahil siya ay sumasampalataya? Maraming iskolar, tulad nina Agustino at Calvin, ang naniniwala na ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagtakda ng iligtas ang tiyak na bilang ng mga tao mula sa parusang nararapat sa lahat dahil sa kasalanan, ang pagpili ay nakabatay lamang sa walang hanggang awa ng Diyos. Dahil ang tao ay namatay na sa kasalanan kung pababayaan ang sarili, hindi niya kayang tanggapin ang kaloob na kaligtasan kung walang tulong at kapangyarihan mula sa Diyos, Roma Kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 19, Juan Kapitulo 10 versikulo 26 hanggang 29. Ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili ang kakayahang sumampalataya bilang kaloob, ang pagpili ay naghahatid sa tao tungo sa pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, Efeso Kapitulo 2 versikulo 4 hanggang 9. Sa kabilang banda, may iba pang iskolar tulad nina Arminius at Wesley, na may ibang pagkaunawa, naniniwala silang ang Diyos ay hindi pumipili upang magkaroon ng pananampalataya ang tao, kundi nais niyang ibigay sa lahat ng pantay na pagkakataon upang tanggapin ang kanyang alok na kaligtasan, unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4, ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Ang sinumang tumugon at sumampalataya ay itinuturing na kabilang sa mga pinili. Sa makabagong panahon naman, may ilang iskolar, tulad ni N. T. Wright, na nagbibigay diin hindi lamang sa batayan ng pagpili sa individual kundi sa layunin ng pagpili sa buong pamayanan. Ang bayan ng Diyos ay tinawag upang maging banal at makibahagi sa kanyang misyon na pag-isahin muli ang sanlibutan sa kanya, Efeso Kapitulo 1 versikulo 4, alas 2 Gs, ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 20. Anuman ang pananaw na ating piliin, ang aral na ito ay dapat magtulak sa bawat mananampalataya na purihin ang Diyos, tulad ng ginawa ni Pablo, dahil sa kanyang biyaya, na bago pa man likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayong mahalin at iligtas sa pamamagitan ni Kristo, Efeso Kapitulo 1 versikulo 4 hanggang 5, 14 minuto pasado alas 2:22. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.